Ramos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong Panginoon. Pastor, sit for the word. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning, church. Ayan, lahat ng pinagpala ng Diyos, iningatan buong buwan, ikawulong buwan na ng taon, nakatayo ka pa rin, malakas ka pa rin, akalain mo August na. Grabe, hindi pa tapos ang taon, kaya hindi pa tapos si Lord. Hindi ka pa tapos, malakas ka pa, buhay ka pa, may gagawin pa si Lord sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo muna, batiin mo muna yan, sabihin mo, I'm blessed that you are here, na-miss kita. Sabihin mo sa kanya, alam ko naging busy ka, pero praise the Lord, nandito ka ngayon. Amen. Praise the Lord. Bago po tayo umupo, magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Sa Luke chapter 19, verse 41. Luke 19:41. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ready na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ito po, si Jesus ay pumasok sa Jerusalem. Ito po yung great return niya sa Jerusalem. And before he returned to Jerusalem, he was on a hill, nasa isang taas siya ng bundok, nakatanaw siya sa city ng Jerusalem. And Jerusalem represents the church and the Christians. Tayo mga tigasunod ni Kristo. Ito ang sabi niya, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Iniyakan daw ni Lord ang Jerusalem. Bakit kaya umiiyak si Lord? Hindi lang pala kay Lazaro umiyak si Lord. Kasi akala natin si Lord twice umiyak nung time nung kay Lazaro at nung time ng death niya, nung binili niya si Mary kay John. Hindi lang pala doon, may isa pa. There was another time na umiyak si Lord at ito naman yung pag-iyak niya para sa iyo at sa akin. Umiiyak si Lord para sa atin. Ito yung sinabi niya. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Umiyak si Lord kasi ang tao sa mundo walang kapayapaan. Umiyak si Lord kasi malapit na siyang pumasok sa Jerusalem, hindi pa siya celebrated. There's a different story today. Nasa loob na siya ng church, hindi pa siya sinicelebrate. Binibless ka na ni Lord, wala ka pa rin peace. Hindi mo alam sino ang tunay mong kapayapaan. Today, palayain tayo ng Diyos. Amen? Bumalik tayo sa Kanya, sa tunay nating kapayapaan, sa tunay nating tahanan, kundi ang ating Panginoong Jesus. To finish the verse, sabi niya dito, ngunit lingid ang iyong paningin. Kulang ang ating pagtingin dahil hindi natin siya nakikita na siya ang ating kapayapaan. Tayong lahat ay pumikit, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, magandang umaga po sa iyo. Salamat, meron kaming panibagong araw na ipinagkaloob mo, bagong lakas, bagong pagkakataon upang pasalamatan ka dahil Lord, tapat, mabuti, hindi ka nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, sa gagawin mo ngayon. Salamat sa paalalang ituturo mo. Kausapin mo po kaming lahat. Palakasin mo kami. Lahat na nanghihina, bigyan mo ng kalakasan ngayon. Lahat na may pangangailangan, tugunin mo. At Lord, higit sa lahat, kagaya ng salita, bumalik kami sa iyo ang tunay naming kapayapaan. Purihin ka, parangalan ka sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. We can all be seated in the presence of the Lord. Are we blessed in our praise and worship? Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, I want to give a very big shout out. Nakita niyo po ba paano pinagaganda ang church natin? Ang liwanag pala ng church, no? Pwede pala yun. I want to give a very big shout out sa lahat ng nagpagal kahapon. Yung mga naglinis for the past ilang oras po yun, mula morning hanggang alas 10 na ng gabi, naglilinis pa kami. Nagkakabit pa kami ng kung ano-anong mga pinagpapako. No? Praise the Lord. Pwede bang palakpakan mo yung mga kapatid nating nagpagal para dyan?
Maghapon pong iniskoba, maghapon pong kinuskos sa mga bangko na yan. Binaha po tayo para po sa hindi nakakalam, matambahan natin hanggang pangatlong baitang. Grabe, no? Dito sa church natin. So lahat po, marami po tayong gamit ang nasira, pinagtatatapon na ng ating Pastora Ruth at ng ating leaders. At alam ko, papalitan ito ng Diyos. Pero higit po sa lahat, gusto kong malaman nyo, ang Diyos natin, lalo lang tayong pagagandahin. Ito po ang gusto kong malaman nyo. Ba't natin ito pinagagandahin? Hindi naman natin to. Kasi yung pinagkakatiwalaan ng Diyos, yung marunong mag-ingat doon sa kahit hindi pa sa Kanya. Kaya tayo palalaki ng Diyos kasi dito sa maliit na pagkakatiwalaan tayo. Amen? Maraming ginagamit ang Diyos pero huwag kang papahuli sa gagamitin ng Diyos. Speaking of, ginamit ng Diyos yung term na kapayapaan para sa kanyang sarili. At gusto ko malaman natin, iba-iba ang cause bakit nawawala ang kapayapaan ng tao. Anxiety, depression, pero may cause pa din yon. Either takot ka sa sakit, kaya ka hindi mapakali. Meron po bang ganyan? Either mayroon kayong hindi pagkakaunawaan, kaya yung kapayapaan mo nananakaw ng kaaway. Meron kang hindi kaayos, o kaya naman meron kang mga bills, mga bayarin na kailangan mong bayaran at wala pang dumadating na blessing na sapat. Iba-iba ang umaagaw ng kapayapaan ng tao. At iba-iba rin naman po ang nagdudulot ng kapayapaan sa tao. Pero may isang daan na siya lang yung tunay na kapayapaan. Alam natin sino yun, si ating Panginoong Jesus. Pero may mga tao, and I want you to understand and be with me on this, ang peace nila, pagkain. Sino dito, pag may sakit siya, ang comfort niya, ang peace niya, nasa food. Sige, ako na lang. Wala ba akong kasama dyan? Ayan. Salamat po sa mga totoo na kapag ka malungkot ka, tapos parang may anxiety, may depression ka, kailangan mo nang kumain. Dumadami na po ang nagkakaroon ng mga totoong tao dito. Nauubos na ang plastic. Bawal po sa Paranaque ang plastic. Ha? Baka lumutang ka sa baha. Magtaka ka lahat, lumulubog, ikaw lumulutang. Ulitin natin, nababawasan naman yan eh. Medyo kalahati na ngayon. Iba naman, hindi sa pagkain, tapos na tayo doon. Iba naman, kape. Meron ba dito yung, ang dami kong iniisip, kailangan ko magkape. Taas ang kamay. Yan. Mga kape lovers, no? O yung iba, baka mamaya na kayo magtaas, baka kayo yung all of the above. Basta wala ko sa bahay. Okay. Yung iba po, mall o yung paggala. No? Meron akong kilala, at alam ko kilala nyo siya, na ang kanyang kapayapaan po, yung kanyang kapahingahan, yung peace niya, mission. Sumakay na sa sasakyan at lumakad at pumunta kung saan napakalalayo. Gusto niyo malaman sino yun? Si Mami po yun si Mami Bishop. Sabi niya, kailangan ko magpahinga. Ano gagawin mo, Mami? Tara, magpahinga tayo. Tara, mag-mission. Ha? Ha? Sino dito naka-witness nun? Tataka ka kasi ang mission niya, hindi naman dyan dalawang bayan lang ang layo eh. Pupunta ng Gataran, pupunta ng Samar, parang ginagawang baklaran ng Samar eh. Kakadating niya lang doon ng mga 1 linggo, next 2 weeks, andun ulit. No? Ang peace niya kasi in traveling, in missions. Iba-iba ang peace ng tao. At I was laughing earlier. Tumatawa po ako kanina. Kung napansin niyo, pasensya na po. Kasi naisip ko yung mga tiga-China, di ba mga nagpupuri kay Lord? Do you know that there's an underground church in China that is threatened that kapag sila'y nahuli, papatayin sila. Okay? Para po sa hindi nakakalam, may mga underground churches sa China na kapag ka nagpupuri sila, pag nalamang nagpe-praise and worship sila at naging Christian sila,
pinapatay sila. Tumatawa po ako kanina, habang dito kung napansin niyo ako, hindi po dahil sa kung anong bagay. Natawa ko kasi habang po sumasayaw ang ating kuya, JJ, 4 na beses niya po akong tinamaan sa kamay. Oo. Naramdaman ko yung anxiety nung nawala yung peace ko eh. Yung takot at kaba ko sa buhay ko, naramdaman ko yung nararanasan ng mga tiga-China, no? Ng mga Kristiyano, yung parang mamamatay ka habang nagpupuri ka sa Panginoon. Talagang iwas na iwas ako. Habang kinakata, I trust in God. Talagang hindi ko na kinaya. My Savior. Talaga naman, no? Habang nasasaktan ako. Kaya, pasensya na po kayo kung tawa ka ng tawa. Pero naalala ko lang, ngayon, pinaranas sa akin ni Lord. Wala pa yun sa katiting, no? Pero, I'm saying, yung peace pala napakadaling nakawin. Even inside the church, your peace could be taken away. The good thing is God is crying for your peace. Apakagandang balita. Umiiyak ang Diyos dahil gusto niya lang mapayapa ka. Maraming tao, mga politiko, mga kung sino-sinong taong mayaman, o kaya naman mga motivational speaker, they could assure your peace. They could say, mamapayapa ka, magkakaroon ka ng katahimikan, alam nyo, kahit may mga nangangako niyan, kahit mga sikat na artist o mga kilalang tao. Pero walang tunay na kapagbibigay niyan. Hindi mo yan pwedeng puntahan sa isang kanto at bilhin. Dahil kung pera lang ang usapan at nabibili ang kapayapaan, sana matagal na maraming may kapayapaan. May kakontentuhan ng buhay. Pero hindi ganun ang lagay. Yun ang mababasa natin sa Luke chapter 15. Basahin po natin. Ready ba kayo magbasa ng salita ng Diyos? Title po natin ngayon, Get Back Home. Get back home. Bumalik ka sa tahanan mo. And one of the best giver of peace is your home. Sino naman dito ang napapayapa tuwing pupunta siya at uuwi siya ng bahay? All things natatanggal, lahat ng isipin, lahat ng kanyang problema, pag nakita niya na yung home niya. No? Ano man pagod yan, pag nakahiga ka na doon sa kama mo, nahawakan mo na yung paborito mong unan, yung mula nung baby ka, hawak mo na. No? Meron ba may kausap pa po ba ako? Sabi ng Luke chapter 15, balikan natin sa Luke chapter 19, umiyak si Lord dahil yung peace wala. Pero sabi ng Luke chapter 15, ang kausap niya dito, mga taong tigalabas. Paano natin nalaman? Okay? Sino po dito nakakalam ng kwento ng prodigal son o ang alibughang anak? Alright. It is the way of living that he did. Yung pagiging alibughang, yung parang napakayamang one time, big time. That is what prodigal means. The prodigal living. No? Ito ang sabi dito. Sa Luke chapter 15 verse 11 onwards, pero magsisimula po ako dun sa unang talata bago nangyari yung Luke chapter 15 verse 11. Ang sabi niya sa Luke 15:1, ito ang kausap niya. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Ngayon, tinuro niya yung the parable of the lost coin. Tinuro niya rin yung the parable of the lost sheep. Bago siya tumalon sa the parable of the prodigal son. May dalawa munang lost na tinuro niya yung pilak at yung tupa. Bago niya sinabi yung parable ng dalawang magkapatid. Napaka-importante nun kasi it represents us that is
already lost, yet God will always find you kahit mag-isa ka lang. The parable of the two sons represents hindi ka nag-iisa, may kagaya ka din, magkaiba lang kayo ng naging response. But he was saying that to people who are great sinners. Yung mga sinabi po ng Biblia sa Luke chapter 15 verse 1, una niyang sinabi diyan, ang kausap ni Jesus ay yung mga maniningil ng buwis. And on those times, they were the great sinners. They were considered the most horrible sinners. Sila yung tinuturing na pinakamalalang mga makasalanan. Okay? Nung panahon na iyon. At ang dahil dyan, at sabi niya sumunod, at yung iba pang makasalanan. Kita nyo, gaano sila katinding makasalanan? They were out. They were said specifically. Naintindihan ninyo? Lahat na nakakasunod, say amen. Then the rest, pantay-pantay na. Alright. Then talon tayo sa Luke chapter 15 verse 11. Yung prodigal, yung story ng prodigal son. Gusto ko malaman natin, in that story, hindi pa patay yung tatay, hiningi niya na yung mana niya. And that's good as saying, you're dead to me. Uulitin ko po para maintindihan natin yung context niyan. Pag hiningi mo ang isang mana mo, nang buhay pa yung imamana mo, para mo sinabi, sa akin patay ka na, akin na yung yaman ko. Dahil sa sobrang pagmamahal, nung kanyang anak, nung kanyang ama sa kanyang anak, sabi niya, hinati niya yung kanyang kayamanan at binigay ang kalahati sa kanyang anak. I don't know if you're counting right, dalawa yung anak niya, yung kalahati ng yaman, sa kanya, wala na. Hinati niya na doon sa dalawa niyang anak. Pero yung tatay, hindi nagkulang kahit kailan. Ang sabi, pumunta sa malayong lugar, itong lalaking alibugha, at ginasta ang lahat ng kanyang ari-arian, ang lahat ng kanyang yaman. Pinagbili niya lahat ng ito, lahat ng kanyang minan, at ginastos sa walang kwentang bagay. That is just saying, God has kept you all your life. And when you have known Him and you know that God will bless you, yet you spend your life on the world. Nakita niyo po ba yon? Ang maraming Kristiyano at maraming tao, alam niya, niligtas, minahal, pinamanahan siya ng kagalakan, kapayapaan, at pag-iingat ng Diyos. Yet, we still live our life outside our home. Outside our peace. Outside our safety. And what is out there? Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, pumarito ang kaaway upang magnakaw, pumatay, manira. Ano daw? Ang kaaway, ang demonyo, pumarito para magnakaw, pumatay at manira. Buti na lang hindi doon natapos ang istorya. Sabi ng Panginoong Hesus, na parito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Praise God sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Na ang kaaway may plano, pero may mas maganda siyang plano sa atin. This coming August, as we end the year, mukhang matagal pa, no? Pero 4 months na lang po iyon. Grabe. Sobra, no? August na ngayon. Sa pagtatapos ng taon, I want you to hear this. No? Tagal pa, pero we're almost there. As the starter in August, I want you to get back home. Get your peace right. You're spending it in the wrong place. You're stressing too much in your problems. Masyado kang nag-aalala. Masyado kang kumakapit. Masyado kang nagpapatuloy sa mundong ito. I want you to understand, balik tayo doon sa tunay nating kapayapaan. At yun ang nangyari
doon sa lalaki. Walang taong kayang magbalik ng sarili niya sa tamang katinoan. Naniniwala ba kayo, ang Diyos lang may kayang gumawa nun? Ang mayabang talaga. Wala na akong kausap. Ang ayaw magbago, wala talagang magagawa ang tao kung hindi siya magbabago. Walang institusyon, walang doktor, walang gamot na kaya magbago ng tao. At itong tao na ito, ang Diyos ang gumawa ng paraan para bumalik siya sa katinoan. Out of all the blessings, He spend it in the world. Your life is a blessing, don't spend it in the world. Your strength is a blessing, don't spend it in the world. Every day na nabubuhay po tayo, malakas tayo, may hininga tayo, ito'y pagpapala mula sa Diyos. Huwag mong gastahin sa walang katuturang bagay. Ang sabi ng salita ng Diyos, bumalik siya, habang nawalan na siya ng pera. Remember this, an Israelite guy. So ang pinakamalalang pwedeng mangyari sa kanya ay pumunta sa babuyan dahil sa kanila po, ito'y debauchery, kalapastanganan. Hindi na sila kumakain noon, kalain mo yon, hindi niya na nakain yung baboy dahil kalapastanganan yun. Yung pagkain pa ng baboy, nagets nyo gaano kabagsak ang binagsak niya? Ang sabi, naubos ang lahat ng kanyang pera at ang nahuli, siya'y nangamuhan. Ang sabi ng salita ng Diyos, nagkaroon ng tagutom. I want you to capture that verse. Basahin natin yung verse na iyon, ha? Sa verse 15. Verse 14. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Remember this, hindi lahat naghihirap. Pag binasa niyo po, minsan nakakalimutan natin, kasi nagkaroon ng tagutom eh. Hindi po lahat naghihirap. O maaaring tayo, sabihin natin, pastor kami, naghihirap kami. Baka hindi mo naranasan, pero kami naghihirap. Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaan ng paghihirap. Pero alam niyo po, itong taong to galing sa kayamanan, ang sabi ng salita ng Diyos, nang maubos na yung kanyang kayamanan, yung pinamana sa kanya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Hindi lahat ng tao doon naghirap. Paano napatunayan na hindi lahat doon naghirap? Kasi yung kasunod na talata, namasukan siya sa isang taga-roon. Tiga saan yung pinasukan niya? Tiga-roon din. Kung namasukan siya, may papasahod sa kanya. May papakain sa kanya. Hindi yun naghihirap. Ang problema, nasa mundo sila, kaya hindi sila kakainin ng mundo. Walang kakampi ng kaaway ng demonyo ang sisirain niya, baka mag-born again pa. Kaya kung ang blessings mo, ang kapayapaan mo nasa world, hindi ka na talaga guguloy ng kaaway. Hahayaan niyang pagpatuloy mo yan. Baka mamaya bumalik ka pa kay Lord eh. Pero alam ng lalaki na ito, ano yung roots niya? Saan siya nanggaling? Bakit? Hindi naman siya talaga mahirap. Iniingatan, may protection sa tatahanan ng kanyang ama. May pagpapala sa doon. May pag-iingat, may pagsama, may kinakain. Paano natin napatunayan? Nung sunod na talata, basahin po natin. Sa dindi ng kanyang gutom. Yung gutom talaga na yan, nakapagbabago ng tao eh. May mga kilala ba kayo, nagbabago ang mood pag gutom? Di ba? Tumataray, bugnutin, mainipin. Ito ang sabi. No? Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, pwede ba yun? Meron siyang amo May amo siya. Hindi sinabing inalipin siya. Ang sinabi, namasukan siya. May kaibahan. Sana po nasusundan niyo ko. Kahit pakainin ka ng pakainin ng alam mong hindi mo bahay,
Pag alam mong hindi yun ang dapat mong kinakain, hindi ka masasapatan. Magugutom at magugutom ka. Wala namang nagbibigay sa kanya ng pwede ba yun? May sahod siya. Meron siyang namasukan siya eh. Halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy. Kaya naman, masasabi natin na wala na sa katinuan ng taong ito. Ang isang taong wala kay Kristo, wala sa katinuan. Kaya kailangan natin bumalik kay Kristo. Yun ang sabi ng Korinto. Ang nakipag-isa kay Kristo ay pawang-bago na. Wala na ang kanyang dating pagkatao. Siya'y pawang-bago na. Pero ito, sabi ng salita, maging halos kainin niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Kasunod na talata. Nasusundan niyo pa po ba? Lahat na nakakasunod sa amen. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Na pag-isip-isip niya. Walang taong kayang magbalik ng sarili niyang isip. Ang Diyos ang may gawa niyan. Ang Diyos lang ang may kayang magbalik sa atin sa katinoan. Sa ayos na buhay, na paglalakad, sa ayos na takbuhin ng buhay. Walang kayang gumawa sa sarili niyan. Sabi dito, labis-labis, at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Sumunod na talata, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Gusto ko pong maintindihan natin, umiyak si Jesus sa Jerusalem, sa church, sa ating mga Christians, kasi pinipili natin mabuhay sa kamunduhan. When we got our home in Him, when we get our peace in Him, nakukuha naman natin ang kapayapaan natin, ang tahanan natin, ang pagpapala natin sa Kanya, mas pinipili pa rin natin mabuhay sa mundo. I am inviting you this morning, spend the last 4 months of 2025 in Jesus' home. Mabuhay ka sa Kanya. I'm inviting you this morning, get back home. Pinagaganda ng Diyos ang tahanan niya. Dito enjoyin natin. Amen? Bakit umiyak si Lord? Alam niyo po bakit siya umiyak? Sabi ng John 10:10b, ito yung isang matinding iniyak ni Lord. Pumarito ako upang bigyan kayo ng buhay. Hindi lang basta buhay, kundi masaganang lubos. Iniiyak ni Lord, nasa Kanya na yon, pero pinipili pa rin nating manakawan, masiraan, at mapatay ng demonyo. Bumarito na nga siya para sa atin. Kaya anong kailangan nating gawin? Balik tayo sa Kanya. Alam niyo po, ang unang step towards that, sabi ng prodigal son, he was talking to the lost. Remember that the context of the prodigal son was a context, yung konteksto po niyan ay pangangaral sa mga nawawala, mga naliligaw. Lost coin, lost sheep, and the lost son. Ligaw na anak. Baka ikaw yon. Baka nandito ka, pero ang katotohanan, wala na yung sarili dito. Tumatanaw-tanaw ka na lang. Sabi ng salita ng Diyos, at habang siya'y nagbalik sa kanyang sarili, nagsimula siya sa pag-amin. Siguro naalala niya no? Naalala niya na doon, naalala ko yung aking mga kasama sa bahay, kumakain ng matino, samantalang ako dito, nakikihati sa pagkain ng baboy. Sa gawaing marumi. Sino dito nakakaalala nung walang-wala siya? Sige, pakita mo para alam ng iba na may patotoo ka. Naalala mo pa ba yun? Kasi kung di mo na naalala yun, wala ka ng patotoo.
Alalahanin mo yon. Alright. Bakit ko tinatanong yan? Nung walang-wala ka, kumakain ka pa rin ba? Kahit isang araw. Minsan, pastor, kung ano lang makain. Nakakapagbayad pa rin ba kayo ng bills? Mga panahon na yon? Kahit walang-wala, tatawid nyo ba lahat? Bakit ngayon meron na at parang kulang? Naalala mo nung halos onting-onti lang yung sasahurin mo, masaya ka? Bakit nung lumalaki yung bills mo, nung dumadami yung bayarin mo, lalo ka nawawalan ng pag-asa? Hindi ba dapat lalo ka nagpapasalamat kasi lalo kang pinagpapala? Nakakalimutan natin na sa simpleng mga bagay, hindi nga tayo pinabayaan ng Diyos nung walang-wala tayo, ngayon pa kayang pinagpapala ka na. Nung walang-wala yung bata, yung isang anak, gusto ko po mag-gets ninyo, malapit na ako matapos. Nung walang-wala yung bata, yung isang anak, hindi pa siya pinapamanahan. Ano? Never siyang nagkulang. Nung walang-wala tayo, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa kaya? Nung walang-wala siya, hindi siya pinabayaan. Kumakain siya, may dinadamit siya, may tinitirhan siya. Nagkaroon siya. Itong maraming nagkukulangan tao. Pwede bang makinig po kayo? Nagkasala siya. At uuwi siyang hiyang-hiya. Bakit? Ang sabi niya, wag mo na ako ituring na anak. Anong dahilan? Sabi niya, ituring mo na lang ako isa sa iyong mga alipin. Anong dahilan? Bakit ganon? Kasi kala ng tao, ang status niya nagbabago ng pagtingin niya sa harap ng Diyos. Hindi mo narinig yon. Hindi mo yata na-gets. Kala niya, anak siya kasi meron siya. Kala niya, maayos siya, matino siya, maganda ang kanyang pananamit. Anak siya. Hindi niya naalala, nung walang-wala siya, pinapakain na siya ng tatay niya doon. Anak na siya. At kahit mawalan pa rin siya, at bumalik sa kadumihan. Nakalimutan ng batang ito, ng alibogang anak. Nung bata siya, naglalaro siya sa putikan, maduming madumi. Uuwi siya ng bahay, paliliguan pa rin siya ng tatay niya. Mamahalin, yayakapin pa rin. Papakainin pa rin. Naintindihan natin? Then he got up, he started walking. Ang sabi ng salita ng Diyos, malayo pa. Kung babasahin niyo po. At siya'y nagpa siyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Mind you, mayaman sila, they were in a hill, nasa taas sila ng kaburulan dahil mayaman ng kanyang ama. Ang sabi, imagine this, for ilang years, wala ka, excuse me, walang-wala ka, hindi ka nakapag-ayos, galing ka saan? Sa babuyan, naglakad ka, kasi wala ka eh. Hindi ka nakapag-ahit, ang dungis mo, ang baho mo, and kilala sila sa lugar nila. Bakit? Ang sabi niya, doon maging ang mga alipin ng aking amay may kinakaing maayos, may dinaramit. Mga alipin, ibig sabihin, kilala ito. Mayaman sila. Imagine this, ikaw yung anak, you're walking, the whole city knows you, pero walang nakakilala sa'yo. Dahil nabago ka ng pagiging alipin ng mundo. Bumaho, naging madungis, walang nakakilala dahil sa kasalanan. Pero yung tatay, hindi ako nagkamali. Ang sabi niya, sa malayo pa lang, natanaw na niya.
ka ng Diyos. Ano mang dumi, ano mang baho, ano mang pagkakamali mo, gusto kong palakasin ng iyong loob. Hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Anak ka pa rin niya. Kaya sa malayo pa lang, gusto kong marinig niyo po ito sa mga nanonood, maging online, yung hindi na namin nakakasama, parinig niyo sa kanila. Ang Diyos natin hindi nagbabago. Yung tahanan nila'y nag-aantay. It's not a coincidence. Hindi po nagkataon lang na natanaw nung tatay yung kanyang anak. Anong dahilan ba't niya natanaw? Kasi everyday nag-aabang siya. Everyday, he's waiting. Everyday, tumitingin siya, kailan babalik yung anak ko. Alam ko, babalik siya. Alam ko, babalik siya sa bahay na ito. Kasi doon, alam ko, hindi siya mapapayapa. Alam ko doon, hindi niya yung tahanan. Alam ko, magulo doon. Alam ko, dadayain siya doon. Alam ko, uubusin siya doon. Pero babalik yung anak ko. Kaya hindi aksidente na malayo pa lang natanaw na siya ng kanyang ama. Dahil malayo pa lang at matagal na panahon nag-aantay ang kanyang ama at sinasabi, babalik ang anak ko today. Every day of his life, habang tumatanda, taon na lumipas, babalik ang anak ko ngayon. Is today that day that you're going back to Jesus? Ngayon ba ang araw na iyon? Si Lord nag-aantay sa iyo. Paano patunay? Pastor, aside from nag-aantay siya, wala kasi sinabing nag-aantay siya everyday. Anong patunay nag-aantay siya? Walang nagkataon lang na may pinatabang guya. Hindi niya yata nag-gets. Walang nagkataon lang na may bull, may ox na pinataba. Ibig sabihin, binili niya sa lahat ng kanyang alipin. Patabain niya, walang papatay niya kasi babalik one day yung anak ko. Aantahin natin siya hanggang bumalik. Walang nagkataon lang na may magandang robe na sakto sa anak niya. Wala. Kasi ang sabi, binigay niya na lahat ng yaman ng anak eh. Ibig sabihin, wala na yung parte yung anak niya doon. Pero dahil alam ng ama, babalik itong lalaki na ito. Ang sabi niya, tawagin mo yung pinakamagaling na mananahay. Tawagin niyo si Kuya Buboy. Kailangan niyo may sequence. Paggawa siya ng robe, babalik yung anak ko. Tawagin niyo yung pinakamagaling na mag-aalahas. Pagawan siya ng sing-sing, yung pinakamaganda. Babalik yung anak ko. At yung cow na yan, yung bull na yan, o ox na yan, depende anong country mo eh. No? Yung guya na yan, walang gagalaw dyan. Patabain hanggang yung anak ko'y dumating dahil magpepesta tayo pag siya'y bumalik. Alam nyo ba na hindi kahihiyan na ikay bumalik sa Diyos? Nagdiriwang ang kalangitan. Masayang-masaya ang ama kapag umuwi ka. You might be physically here, but emotionally, spiritually, mentally away. You were here just showing up, but you were not going back home. Come back home. Get back home. Do not let God cry kasi nakikita ka niya. Na imbis na hinahayaan natin. Kung babasahin niyo po yung binasa natin kanina, Luke chapter 19, 21 onwards. Ang sabi doon, hinahayaan kasi ng tao na mamuhay sa kasalanan instead na hanapin sa kanya ang kapayapaan. God is crying right now. And He's not crying because of Lazarus. He's not crying because He's gonna give His life. He's crying because we choose to get our peace, our home outside instead of Him. He's waiting. Nung makita siya, sa malayo pa lang, hindi, ano to eh, cinematic universe. Ang sabi ng salita ng Diyos, malayo pa lang, natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong. Hindi yung, shucks, andyan na siya, ano gagawin natin? Ano kaya? Hindi.
Gusto ko makita nyo po yung picture and you could use your imagination right now and bring the Bible back to life in your hearts and in your mind. If you could just imagine for a bit. If you just close your eyes for the next 30 seconds and hear these words. Come on, everybody close your eyes and imagine what I'm saying. Ikaw yung bata, ikaw yung anak na malayo pala yung madumi na, pinagdaanan ng kasalanan, pinagdaanan ng mundong ito, dumaan sa kaguluhan, dumaan sa lahat ng pagsubok. At yung ama mo, yung tatay mo na nasa langit, ang ating Panginoong Hesus, nakita ka. At alam mong nakita ka niya. Hindi mo alam yung gagawin. Ngaalang ka, lalapit ba ako? Hindi. Pero ang ating Panginoong Hesus, yung tatay niya, tumakbo papunta sa iyo at sabi, mahal na mahal kita. Nakauwi ka na ulit. Tingin po kayo sa aking lahat. Walang kasalanan, walang karumihan, walang dumi, walang baho ng mundong ito ang kayang tanggihan ang pagyakap ng Diyos sa iyo. Malayo pa lang, tumakbo na yung tatay. Sinalubong siya ng payakap. Kung galit yung tatay, pag salubong sa kanya, pasipa yon. Pero sobrang awa ng tatay niya. Bakit? Ba't siya naawa? Kasi ba dahil sa sitwasyong pinagdaanan? Hindi Gusto ko malaman mo naawa siya dahil anak niya yun. Hindi dapat pinagdadaanan ng anak ko ang mga bagay na yan. Walang magulang nagugustuhin sa anak niya pagdaanan ng paghihirap. Walang tunay na magulang na nangarap sa anak niya na magsabi, sana maghirap ka kagaya ng akin. Mga magulang, totoo ba yon? Ang prayer natin, wag na nilang pagdaanan yung pinagdaanan natin paghihirap, kundi magkaroon sila ng buhay na masagana. Sa lahat ng magulang, can you say amen? Nalulungkot tayo pag nakakalimutan tayo. Totoo yon? Ako po, bata pa yung anak ko, kapag galing sa school, hindi lang ako kinis, nalulungkot na ako eh. Sabi ko, siguro kung sino ng kalaro na ito. 7 years old lang yun. Eh, kayo yung matatanda na yung mga anak. No. Mga tatay, nanay dyan, totoo ba yon? Nakakatampo nga, di ba? Lapit-lapit ng bahay mo, hindi ka madaanan, hindi ka man lang mamanuhan, hindi ka man lang, hello? I'm saying this, yung mga anak dyan, ganun din. Kita nyo yung physical parents natin, ganun. Ganun din yung ating spiritual father. He's longing for us. Nananabik siya sa atin. The only way out of everything is to get back home. Ang ganda ng balita ngayong umaga. At sasabi na salita ng Diyos to end that story, pinagdiwang nila ang lahat. Maaring hindi ikaw yung nawala. Maaring ikaw yung nanatili. Nandyan kayo? Kasi may isang klase ng kapatid. Yung isang klase ng kapatid, simple lang. Yung isang klase ng kapatid, sabi niya, galing siya saan? Sabi ng Biblia, sa pagtatrabaho. Pag uwi niya, nakita niya may nagpipistahan. Kaya pinatawag niya yung isang kalipin nila. Sabi niya, ba't sila nagdidiwang doon? Anong meron? Sabi niya, ay, yung tatay niyo po, yung kapatid niyo, bumalik, nagpadiwang. Binigyan ng robe, binigyan ng goat, binigyan ng sing-sing, binigyan ng sandalyas. Niya, binalik po sa posisyon bilang anak. Sabi nung anak, ganun ba? Sige. Punta siya doon, hinausap niya yung tatay niya, tay, ba't kayo ganyan? Ako nandito, nagtrabaho, nanatili ako, di ako umalis, pero kailanman di niyo ako sinelebrate. Sabi lang ng tatay, ba't di ka makiselebrate? Ito dating nawala, patay na to eh. Buhay na muli. The attitude was, instead of being happy, na bumalik yung kapatiran natin, kinaingitan mo pag ginamit ulit. Kinaiinisan mo, ba't siya ginagamit? Siguro, nagpalakas yan kay pastor o kay ano.
Ba't di ka masaya siya, nagpapatuloy na ulit? Simple lang sagot ng tatay. Andiyan kayo? As we're about to end. Sagot ng tatay, nakalimutan mo anak, lahat ng akin, sa'yo rin. Hindi mo kailangan magselos dahil lahat ng ito, siya ngayon i-enjoyin niya palang, ikaw buong kasama ko ini-enjoy mo. Malakas na palakpak sa Panginoon. The problem with the other son was he didn't know he was also a son. Na-lost niya yung identity niya sa pagtatrabaho. Kaya hindi niya nanaturing yung sarili niya na anak. Mga kapatid, sa church na ito, lahat tayo nagpapagal. Ituring mo yung sarili mo, anak din ng Diyos. Kaya kapag ka merong kapatid na nawala, bumalik, praise the Lord, buhay na ulit. Masaya tayo para sa kanila. Tingnan mo yung katabi mo, kung matagal nang hindi umaattend ng church, sabihin mo, praise the Lord, andito ka ulit. Kung ikaw naman, kung katabi mo naman, matagal nang nagpapagal kay Lord, sabi mo, praise the Lord, anak tayo. The challenge today, this morning, huwag natin paiyakin si Lord. Because every day He's looking, He's checking. Nandiyan na ba yung anak ko? Nandiyan na ba yung anak mo? Kasi yung hinanda ko para sa kanya, tagal na eh. Andiyan na ba? He's always waiting. And today, let's give Him a celebration. Let's say, Jesus, I'm back home. So thank you. Tayong lahat ay tumayo. Wow.